Kasalukuyang nasa loob ng office si Sinaya habang nagbabasa ng mga reports ng listahan na pinaimbestigahan nila ni Joaquin sa private investigator na kakilala ng lalaki sa Spain. Kakarating lamang itong dokumento sa kanya kung kaya't ngayon niya lang ito binabasa. Nasa dokumentong lahat ng mga impormasyon tungkol sa pharmaceutical company nila. Nakapaloob din doon ang mga empleyadong may importanteng katungkulan sa kanilang kumpanya. Lahat ng mga nandoon ay sa tingin niya ay parte ng pamilya ng matandang Fausto. Maya-maya pa'y may pumasok sa kanyang opisina. Hindi niya yun napansin dahil nakatuon lamang ang kanyang tingin sa mga dokumentong nasa harapan niya. Pilit na inintindihan lahat na nakapaloob sa dokumento. Ilang segundong nakalipas ay napansin niyang isang baso ng gatas sa kanyang gilid na nakapatong sa mesa. Tinaas niyang kanyang ulot, nakitang seryosong mukha ni Joaquin. "You need to take a rest, wife. Kanina ka pa dyan," sabi ni Joaquin habang nakatingin sa kanya. Napangiti ng matamis si Sinaya sa asawa. Dahan-dahang kinuha ang gatas na ibinigay sa kanya at isinahang nilagok iyon. Hindi na mainit ang gatas kaya hindi naman siya napaso. Nang matapos ay nilapag niya ang walang lamang baso sa mesa ulit at nagsalita. "I really need to read this, hubby. Alam mo naman kung gaano ka-importante sa akin ito. Kung gusto mo, tulungan mo na lang ako. This is hard to understand. Lalo na't puro numbers at may mga words na wala sa medical field ang mga nakasulat dito," sabi niya, kaya agad na lumapit si Joaquin sa kanya. "Sige, I'll help you. Pero pagkatapos nito ay matutulog na tayo, okay?" sabi ni Joaquin, kaya hinalikan siya nito sa labi bilang sagot. Isang minuto din silang nanatili doon. Ganong kabilis siyang tinuruan ng kanyang asawa pagdating sa pagbabasa ng mga dokumento. Marami rin silang nakitang aberya, lalo na sa mga proyekto ng kumpanya, resumes at iba pang impormasyon. Habang papatapos sila, ay mas lalong nakaramdam ng galit si Sinaya. Hindi niya akalaing magagawa ito ng mga empleyado sa kumpanya nila, lalong-lalo ng mga mataas ang posisyon, specifically ang pamilya ni Don Fausto. Good thing, hindi na mga to binaon ang mga masasamang ginawa kung kaya't madali niya itong mahanap at makita. "You really need to do something, wife. Hindi birong ginawa nila sa kumpanya nyo. Sa ilang taon nag-ooperate ang kumpanya, batid kong maraming profit ang nawala sa inyo," seryosong sabi ni Joaquin sa kanya. "Huwag kang mag-alala, may mga kilala kong lawyers and inspectors sa Spain na makakatulong at mapagkakatiwalaan natin sa pag-iimbestiga sa mga taong yan," patuloy pa ni Joaquin. Kaya napatangwat na kahinga ng maluwag si Sinaya. "Salamat, hubby. Inabuso nilang kanilang kapangyarihan, pati ng kumpanya. Dinamay pa nila sa kaselfishan nila. Hindi ako papayag na maupo lang sa gilid at walang gagawin," sagot ni Sinaya habang napapakuyom ang kamao sa inis. Kinabukasan agad na sinabi ni Sinaya sa sekretarya niya sa Spain ang gagawin niyang online meeting ulit sa mga empleyado. Lahat naman ng mga empleyado sa kumpanya ay naalerto dahil doon. "Seriously? An emergency meeting again? It seems like our boss is always doing that. What's the problem this time?" tanong ng isang lalaki habang nagkakape. Nakabusangot ang mukha nito na tinignan ang mga kapwa katrabaho. Ilang araw ang nakalipas bago ang official announcement na siya ng presidente ng kumpanya at nakailang meeting na siyang ginawa. "Isipin mo yun, parang nakaka-stress, palagi na siyang boss natin," sabi naman ni Kyla, isa sa pamangkin ni Don Fausto. "Kaya nga hindi ko rin siya maintindihan. Talagang palagi niya tayong ginugulo. Pinaglalaroan niya ba tayo?" sabi naman ng isa pa habang naiinis na kinuyom ang kamao. "Tama, yung isang araw pinatigil niyang proyekto natin at ang malupit pa, sinuspindi niya si Ma'am Candy. How could she? Ano na naman kayang problema niya ngayon? Kapag nagpatuloy pang panggugulo niya sa atin ay baka bumagsak na itong kumpanya niya." Inis na sabi ng isa kung kaya't napatungo-tango ang mga tao bilang pagsang-ayon. Kahit na puno ng reklamo ay wala pa rin silang choice upang umattend ng meeting dahil utos yun ng presidente sa kanila. Kapag hindi sila umattend ay baka sabihin na hindi nila sinusuportahan ang bagong presidente. Mas worst, baka umabot pa to kay Sinaya tanggalin sila. Nang makapasok sila sa ginawang link code ng video call ng sekretary ay kaagad na bumungad sa kanila ang seryosong si Sinaya. Si Sinaya ay kalmado lang na nakaupo sa kanyang office chair habang nakatitig sa kanyang screen. Isa-isa niyang iniskan ang mga mukha ng empleyadong dumalo sa pinatawag niyang emergency meeting.
Mabuti na lamang at lahat ng empleyado ay naroon upang ma-witness ang gagawin niya mamaya. Hindi rin nakaligtas sa paningin ni Sinaya ang mga nakabusangot itong mukha dahil sa tingin niya ay feed up na ito sa kakapatawag ng meeting niya at wala siyang pakialam doon. Itinuwid niya ang kanyang likod saka huminga ng malalim matapos na makitang okay ng lahat ay kagad siyang nagsalita. Alam kong lahat kayo ay naiinis dahil palagi ako nagpapatawag ng meeting. Ngunit huwag kayong mag-alala. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa at sasabihin ko na sa inyong dahilan kung bakit ako nagpatawag ng meeting sa lahat. Ang mga tao sa screen ay napapakunot ng noo at nalilito dahil sa sinabi ng kanilang amo. Si Candy na ngayon ay nanonood sa video call ay napasingkit ang mga mata habang nakatitig kay Sinaya. Alam nitong suspended ito sa kumpanya, ngunit ayaw naman ng dalaga na mahuli sa chismis at curious din ito kung bakit nagpatawag ulit ng meeting si Sinaya. Ano na naman kayang gagawin ng babaeng to? Yan ang nasa isip ni Candy habang nakatingin kay Sinaya. Hindi pinansin ni Sinaya nagbulong-bulungan na empleyado habang naguguluhan sa mga sinasabi niya. Madiin niyang tinikom ang bibig at matalim na tinitigan ang mga tao sa screen. Maya-maya nilipat niyang matalim niyang titig sa assistant supervisor ng kumpanya na si Kyla. Si Kyla na ngayon ay parenting nakaupo sa swivel chair ay biglang nagulat dahil sa titig na ibinibigay ni Sinaya sa dalaga. Napataas ng kilay si Kyla habang nakatingin sa amo. Madam, may problema ba? May sasabihin ka ba sa akin? Tanong nito kay Sinaya sa kasumilay ang plastik ng ngiti ng dalaga. Dahan-dahang tumango si Sinaya at kalmado lamang na tinignan si Kyla. Walang pag-aalinlangan siyang nagsalita. Miss Kyla Ong, am I right? Inabuso mo kapangyarihan mo. Hindi lang yon, pati ng mga bagong empleyadong nire-recruit nyo sa kumpanyang ito. Tama? Batid kung hindi mo rin sinusunod ang mga rules and regulations pagdating sa recruitment ng kumpanya. Ang kumpanya binigyan ka ng pagkakataon na hanapin ang magagaling na empleyado. Hindi yung ipapasa mo lang dahil sa kakilala mo sila. Ang mahirap pa, kung ayaw mo sa empleyadong yun ay binubuli nyo pa. Mas worst, piniperahan pa. Tama bang ginagawa mo, Miss Kyla Ong? Ang boses ni Sinay talagang tumago sa puso ng dalaga. Hindi makapaniwala si Kyla na malalaman ni Sinay ang sekreto ng dalaga. Ang kalmadong ekspresyon at ngiting plastik ni Kyla ay napalitan ng maputlang muka. Nanginginig ang kamay nito kung kaya't kinuyom ng dalaga yon. Nakaawang ang labi nito na para bang may sasabihin ngunit hindi nito alam ang iaalibay sa amo. Hindi na rin hinintay pa ni Sinay na makapagpaliwanag ang babae. At meron ka ngayong ongoing project, tama? Kaya naman napagpasyahan ko na itigil ito sa lalong madaling panahon. Ang kumpanya ay magsasagawa ng masusing investigasyon sa ginagawa mo sa empleyado at kumpanya. Kaya naman pansamantala ka na munang isususpend ng kumpanya at maghintay na lamang sa resulta ng investigasyon. Naintindihan mo ba ang sinasabi ko, Miss Kyla? Nang marinig ang sinabi ni Sinay na ipapatigil nitong project na kasalukuyan nitong ginagawa ngayon, ay nawala ng kulay ang mukha ni Kyla. Hindi makapaniwala na pinaimbestigahan at magsususpende din ito, kagaya ng pinsan nitong si Candy. Natatakot din ang dalaga na mawalan ito ng katungkulan sa kumpanya. Mas worst ay baka mawala sa dalagang titulo ng pagiging assistant supervisor. Wala nang pakialam si Kyla sa mga matang panay ang titig sa kanya. Dahil sa sobrang takot ay napahampas na lamang ang dalaga sa mesa nito. Madam, nagkakamali ata kayo. Hindi ko alam ang pinagsasabi nyo. Kahit tanungin nyo pa ang mga empleyado dito, na hindi ko sila ginawa ng masama o binuli man lang. Lahat ng empleyado ay pantay-pantay ang trato ko. Pangangatwira ni Kyla. Hindi ba? Tama ako? Hindi ba? Naging mabait naman ako sa inyo, tama? Tanong pa ni Kyla sa mga katrabaho nito ngunit napaiwas na lamang at napayuko ang mga tao na sa screen. See? Walang nagtanggol sa'yo. May mga ebidensya din ako na magpapatunay na masama at unfair ang trato mo sa mga empleyado ko. Kaya naman humanda ka sa magiging consequences ng ginawa mo, Miss Kyla. Bahala na sa'yo mga investigator na kinuha ko dyan. Maya-maya lang ay kakausapin ka nila. Malamig na sabi ni Sinayat na himigan din ang boses ng babae na kapangyarihan. Kita ni Sinayang maluhaluhang mga mata ni Kyla. Bigla ito naging isang maamong tupa nang marinig na may ebidensya siyang hawak-hawak. I am sorry, boss. Hindi ko alam ang ginagawa ko noon. Nadala lamang ako ng aking emosyon. Please, pakiusap. Bigyan mo ko ng isa pang pagkakataon. Pangako ko sa'yo na magbabago na ako. Huwag mo lang akong tatanggalin. Pagmamakaawa ni Kyla kay Sinaya, tumulo ang luha ng dalaga habang titig na titig sa kanya.
Umiling si Sinay at hindi man lang naawa sa dalagang nasa screen. Bagkus na natili lamang ang malamig at matalim niyang ekspresyon. Miss Kyla Ong, ang patakaran ng kumpanya ay hindi laro-laro lamang. Hindi ito basta-basta lamang na pinapatupad. Kung bibigyan kita ng isang pagkakataon, para bang naging joke na rin para sa'yo. Ang mga patakaran ng kumpanya, may sinusunod tayong regulasyon at kapag hindi yon nasunod, ay malamang kaakibat nito isang parusa. Sana naman naisip mo yon bago ka gumawa ng masama sa kapwa katrabaho mo. Malamig na sabi ni Sinaya sa dalaga. Walang nagawa si Kyla, kung hindi ang umiyak at tinakpan ng muka. Rinig ang hagulhol ni Kyla kung kaya't agad na minute ni Sinayang speaker ng dalaga. Miss Kyla, please be ready dahil maya-maya lang ay may susundo sa inyong mga investigador upang kausapin ka. Napaupo na lang si Kyla habang umiiyak pa rin at hindi makapaniwala sa nangyayari ngayon. Ang mga tao naman sa call ay talagang nasurpresa sa ginawa ng boss nila kay Kyla. Hindi inaasahan ng mga ito na kahit sa ganong edad ay kayang-kaya ni Sinay na pamahalaan ng mabuti ang kumpanya at tukuyin o patalsikin ng mga empleyadong inaabusong kanilang kapangyarihan. Nasa isip ng mga ito na talagang hindi basta-basta ang boss nila. Si Kyla ay galamay ni Candy kung kaya't nasasaktan din si Candy sa nangyayari. Ang lahat ay binabagabag ng takot dahil sa nangyayari. Baka sa susunod ay ang mga ito naman ay itatarget ni Sinaya. Manager Roxanne, tawag ni Sinaya sa babaeng mahaba at blonde ang buhok. Isa rin ang babae sa galamay ni Candy. Biglang kinabahan ng dalaga nang marinig ang pangalan nito. Yes, madam, nautal na sabi ng babae kay Sinaya. Agad na nanlalamig ang pakiramdam ni Roxanne dahil sa titig ni Sinaya sa dalaga. Napakrus ng braso si Sinaya sa dibdib at sumandal sa kanyang swivel chair. Sa pagkakaalam ko, ikaw ang may hawak ng finance department, tama? Lalo ng budget ng marketing project for the last 3 years. Am I right? Dahan-dahang tumango si Roxanne sa amo. Yes, ako nga madam. Mukhang may aberya sa dokumentong pinasa mo sa kumpanya. Hindi rin tugmang mga numerong ibinigay mo sa amin. Lalo na pagdating sa mga expenses. Mukhang nag-overspend kayo. Hindi tugmang pinapasa mong dokumento sa ipapasa mong mga resibo. As a manager of our company, you need to explain this. Nang marinig ang sinabi ni Sinayay, namutla rin ang mukha ni Roxanne. Hindi akalang makikita rin ng amo ang aberyang ginagawa nito pagdating sa mga expenses sa mga project na ginagawa nila sa loob na 3 taon. Huminga ng malalim si Roxanne at napailing. Madam, I will explain myself ngunit hindi ngayon. Napakunot ang noo ni Sinaya saka napangisi. Kung hindi ngayon, di kailan? Well, I have decided to suspend you also at paiimbestigahan din kita kagaya ni Kyla. Ikaw nang bahalang mag-isip ng alibay mo. Sana nga lang ay mali ang pagkakabasa at intindi ko sa reports mo. Kung tama ako, hindi ako papayag na hindi ka maparusahan dahil sa ginawa mo. Naiintindihan mo ba, Miss Roxanne Ong Borromeo? Diniinan ni Zinay ang pangalan ni Roxanne upang ipahiwatig sa iba na magkakapamilya lamang ang 2 babae na sinuspindi niya. Napangiwi si Roxanne at napatingin kay Kyla na kalmado na ngayon. Of course, naintindihan ko kayo at gagawin ko lahat para mapasawalang sala lamang ako. Matapos ang pag-uusap nila ay natahimik ang mga tao. Hindi makapaniwalang iniisa-isa ng boss nila ang mga galamay ni Candy. Hindi rin ine-expect na mga ito na magkakadugo pa lang mga empleyado na may matataas na katungkulan. Dahan-dahang sinuyod ni Sinayang paningin sa buong screen ng kanyang laptop na para bang may hinahanap. Kita niya sa screen na nakausling panot na ulo sa kamera na para bang nagtatago to sa kanya. Napangisi siya nang makitang pangalan ng taong yon. Ang makintab na ulo nito'y kitang-kita sa screen ng kanyang laptop kung kaya't napansin niya kaagad ito. Director Ong, pakiayos nga po ng screen ninyo. Mukhang hindi ko kayo makita sa kamera. Utos ni Zinaya sa matandang lalaki. Dahan-dahan namang nagpakita sa Director Ong sa kanya saka napatikhim. Hindi ito makatingin sa kanya at parang iniiwasan siya ng lalaki. Director Ong, mukhang nagtatago ka ata. Bakit? May nagawa ka bang masama? Meron ka bang tinatago? Natatakot ka ba na mapunta rin sa kalagayan ni na Miss Kyla? Nakangising tanong ni Sinaya sa lalaki. Kapansin-pansin ng pawis nito sa noo at hindi rin mapakali ang mga mata. Patuloy ito sa pagpupunas ng pawis gamit ang panyo habang hindi makatitig kay Sinaya. Maya-maya binulong ito ang pangalan ni Candy na para bang humihingi ng tulong ang matanda sa dalaga. Subalit kanina patahimik si Candy at hindi man lang pinagtanggol ang mga galamay nito.
Director Ong, you are in charge of the distribution of new drugs in the market, right? Kinuha ni Sinay ang isang dokumento at binasa yon. Subalit nalaman ko ng presyo ng mga gamot na ni-launch natin last month ay mas mataas ng 20% sa original na price nito. Malaki na ang porsyento kung tutuusin at kung mahal ang benta malamang maapektuhan itong profit share natin, tama? Meron ka bang magandang paliwanag dito? Seryosong tanong ni Sinaya sa kabinabang dokumento sa mesa. Huminga ng malalim si Sinaya, sinandal ang kanyang likuran sa swivel chair. Saka pinagsiklop ang dalawang kamay. Meron din akong nalaman. Mukhang palagi kayo nagdi-dinner meeting ng isa sa kalaban nating kumpanya. Bakit kaya? Patuloy pa ni Sinaya. Bawat salita ni Sinaya tinamaan ng bonggang-bongga ang matanda. Ngayon ay nanginginig ng lalaki at hindi makapagsalita. Wala na rin tong nagawa ko hindi ang punasan ng namamawis nitong makinis na ulo at noo. Magsasalita na sana si Dr. Ong, ngunit hindi ito natuloy. Tinikom nito ng marinang bibig at napailing. Wala itong mahanap na eksplenasyon dahil sa sobrang kabang nararamdaman. Napailing na lamang si Sinaya. Napansin niyang mga pamilya ni Don Fausto ay mga duwag. Malakas lang itong tignan kung may hina naman palang loob. Hindi kayang ipagtanggol ang sarili nila. Maybe because tama kasi ang sinasabi niya kung kaya't wala itong maibigay na eksplenasyon sa kanya. Seryoso siyang napatingin kay Director Ong. Mukhang wala kang masabi ngayon, Director Ong. Umurong na bang niyong dila? In that case, mukhang kailangan mo nang umuwi ng bahay at hintayin na lamang ang resulta ng investigasyong ipinapagawa ko sa inyong tatlo. Hihintayin ko rin ang ipaliwanag mo sa akin. Matapos sasabihin yon, hindi na tinapunan pa ng tingin ni Sinayang matanda. Ngayon ay nakafocus na lamang siya sa ibang empleyado ng kumpanya. Nagsisimula pa lamang ako, dear employees. Ang kumpanya natin hindi basta-basta lang. Hindi rin pugad ng masama't ganid ng mga tao. Lahat tayo dapat na sumunod sa rules and regulations ng kumpanya. Kung sino man ang lumabag doon at umabuso ng kanilang posisyon ay may karampatang parusa. Itong nangyari ngayon ay magsisilbing warning sa inyo. Tandaan ninyo, hindi basta-bastang bagong may-ari ng kumpanya. Hindi ako si Sinaya lang na kapatid ni Alexander ay, you should be careful and remember, I have eyes on you here. Sabi niya't pinalingon kay Candy na ngayon ay seryosong nakatingin sa kanya. Yan lang naman na muna siya ngayon. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Meeting adjourned. Agad na pinatay ni Sinayang kanyang tawag siya napabuga sa hangin. Hindi niya pinagsawalang bahala lamang ang mga karumal-dumal na nangyayari sa loob ng kanyang kumpanya. Kahit na siya malayo siya ay nandun pa rin ang mga mata niya. Hindi siya papayag na maghari-harian ang pamilya ni Don Fausto sa sarili nilang kumpanya. Samantalang si Candy naman ay patuloy na maraming katanungan sa isipan dahil sa nangyayari kanina. Walang nagawang dalaga kung hindi pumunta sa office ni Zinaya upang sagutin ang mga bumabagabag na katanungan sa dibdib. Ilang minutong nakalipas ay nakarating si Candy sa ospital. Agad itong kumatok sa office ni Zinaya at pinapasok naman ito. Galit na galit ang ekspresyon na pinapakita ng dalaga sa babae. Si Sinaya naman ay nanatiling kalmado at expected na ng babae na susugurin siya ni Candy sa kanyang office. Ate Sinaya, ano na naman ang problema mo? Hindi ka ba marunong magtimpi? Bakit hindi ka na lamang manahimik? Tinanggap ko na nga ang pagsususpindi mo sa akin, pati pamilya ko ba naman ay idadamay mo? At sa harap ko pa talaga mo sila sinuspinde. Nainis na sabi ni Candy sa babae. Candy, bakit ka nagagalit? Ginagawa ko lang ang trabaho ko as a president of our company. Tandaan mo, hindi ako papayag na maghari-harian sa sarili naming kumpanya ang mga taong sakim at walang ginawa kung hindi ang abusuhin lamang ang posisyon nila. Alam kong naintindihan mo ang ibig kong sabihin, Candy. Galit na sabi ni Zinaya sa babae. Napaatras si Candy dahil sa sinabi ni Zinaya, biglang nakaramdam ng takot ang babae nang magtamang paningin nila sa isa't isa. Hindi rin nakahinga ang dalaga ng maayos habang galit na tumingin si Zinaya kay Candy. Gusto nitong ipagtanggol ang pamilya. May ebidensya ka ba na magpapatunay sa ginawa nila? Pangahamong tanong ni Candy kaya ngumisi si Zinaya. Oo naman, hindi ako basta-basta na magpo-point ng finger lamang sa iba nang walang basihan. Hindi ako ganun, Candy. Tandaan mo yan. Kinagat ni Candy ang labit hindi na makapagsalita. Kita ni Sinayang pamumula ng mga mata nito kung kaya't naalala niyang sinabi ng babae sa kanya noon. Ah, oo nga pala. Nakalimutan kong ibalik ito sa'yo. Kinuha ni Sinayang isang transparent na plastic na naglalaman ng panyong ibinigay ni Candy sa kanya kahapon. Nang ipinatong niya yon sa harapan ng mesa, ay napaawang ang labi ni Candy. Gulat na makitang nakay Sinaya pang panyong sinauli niya kay Alexander.
Hindi mo kinausap si Kuya Alexander? Sa kanya yan. Umiling si Sinay at pinutol ang sasabihin ng dalaga. Hindi. Ito ang utos ng pinsan ko sa akin. Ibalik ko raw ito sa'yo. Tanda niyang pagtanggap sa proposal at arranged marriage na inoffer ng ama mo. Tama raw na niligtas mo siya, ngunit ang pangakong binitawan niya ay limitado at hindi dapat tungkol sa kanya. Ayaw niya ng kasal na hinihingi mo sa kanya, kaya naman mag-isip ka na lang ng ibang request para sa kuya ko, Candy. Bawat salita ni Sinayi para bang kutsilyong paulit-ulit na tumatarak sa dibdib ni Candy. Hindi makapaniwala sa sinabi ng lalaki. Napakuyom ang kamao ng dalaga at marasan na pailing. Imposible! Hindi! Bulong nito sa sarili na para bang nagawalan ng malay dahil sa sobrang sakit na nararamdaman. Walang ibang gusto si Candy kung hindi si Alexander lang. Handang pakawalan at bitawan ng dalaga ang posisyon nito sa kumpanya kapalit ng pagiging may bahay ni Alexander. Iyan lamang ang hiling nito, wala nang iba. Wala nang nagawa si Candy kung hindi ang dahan-dahang kinuha ang panyo saka walang lingon likod na umalis sa office ni Zenaya. Kita ni Zenaya ang pagtulo ng luha sa pisngi ng dalaga habang nakatingin lamang ito sa panyong ibinalik niya.